May mga usaping pangkalusugan na dapat talakayin ng tama, malinaw at may malasakit. Nandito tayo ngayon para gawin yon. Pogscast, Let's Talk Pinay. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Sa panahon ngayon, maraming kababaihan ang inuuna ang career, pag-aaral o kaya personal goals. Ang iba, nag-aantay lang ng tamang panahon o di kaya ng tamang tao. Ngunit alam naman natin na ang quality ng egg cells ay bumababa habang lumalaon ng panahon. Ano nga ba ang social egg freezing? Yan ang tatalakayin natin sa episode na to. Ako si Dr. Gladys Facun, ang inyong Pogscaster. At upang maging mas malinaw ang ating talakayan, kasama natin ngayon ang dalawang espesyalista mula sa Philippine Society for Fertility Preservation. Sina Dr. Rudy Frederick Mendiola and Dr. R.B. Jane Igualada. Magandang araw! Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw sa inyo. Umpisahan na po natin, no? Ano po ba ang social egg freezing? Okay, so in general, pag sinabi nating egg freezing, ito yung pamamaraan na pag-freeze ng mga itlog. So meron tayong social and may medical. So pag sinabi nating social egg freezing, ito yung mga pasyente na wala namang karamdaman, na hindi kailangan madaliin ang proseso. So, kumaga kaya social egg freezing siya. Kasi may tinatawag na medical. Usually, yun yung mga pasyenteng may cancer. So, bago sila bigyan ng chemotherapy or radiotherapy, kumukuha tayo ng itlog at fini-freeze natin bago pa siya mabigyan ng mga gamot. Kasi pag nabigyan na ng gamot, pwedeng mamatay yung mga itlog na yun, bumaba yung ovarian reserve niya. Ito namang social egg freezing, para lang ma-preserve yung fertility niya sa ngayon na ayaw pa niyang magbuntis. Okay. Parang yung medical po, Doc, yun yung kailangan na. Yes. No, dahil may indikasyon na tayo. Tapos, ang social egg freezing, yun naman yung patient's choice. Yes. Gusto niya nang magpa-preserve. May ideal age ba tayo dyan para magpa-social egg freezing? Ideal age, mas bata, mas maganda. Possibly mga 25 to 35 years old kasi we have to remember na may tinatawag tayong ovarian decline or yung ovarian function decline na pagdating ng possibly 37, 38 years old, bumababa daw yung kwalidad ng itlog. No? So basically, sana before nun. However, yung mga sobrang bata naman na nagpa-freeze, let's say mga less than 30 years old, no? Pag nagpa-freeze sila ng maaga, sila yung possibly nabubuntis na din agad without using their eggs. Kasi nakakahanap na sila ng partner or nag-iiba yung decision nila in life, no? So, yun din yung isang kino-consider natin kasi baka hindi rin nila magamit in the future. So, doon naman sa medyo malapit na ng 37, halimbawa, alam mo na by 37 or 38, wala ka pang partner or hindi mo pa talaga priority na magpamilya, sila yung mga ideal na makapagpa-freeze. May best age ba kayo na parang sasabihin natin, sulit yung pagpapa-social egg freezing? Gaya ng binanggit ni RB, usually mga 30 to 35. Pero merong isang study na ginawa, nakita nila cost-effective pag around 35 to 38 years old. Kasi kadalasan, pag masyado nga maaga, baka hindi mo rin naman kailanganin. Gagastos ka lang. Pag po ba halimbawa nag-social egg freezing tayo, syempre gustong malaman ng mga Pogscaster, pare-pareho po ba yung number of eggs na na-harvest? So, iba-iba yan. Depende sa pasyente. Unang-una, depende sa age. So, habang mas bata, mas madami. Habang nagkakaedad, bumababa yan. So, and kada buwan, nag-iiba-iba din. Kahit isang pasyente, kung titignan mo yung mag-ultrasound ka ng pangalawa or pangatlong araw, iba yung tinatawag nating antral follicle count. So, yun yung potential eggs niya for that cycle. Kahit yun mismo, kahit sa isang pasyente, kada buwan nag-iiba-iba yun. Na-mention nyo, Doc Richie, no, nag-iiba-iba yung number of eggs sa bawat babae in different times. Meron ba tayong masasabi na best number na ma-harvest na eggs para good chances of fertility?
RB? Best chances in general, no, let's say 15 to 20. But then again, kailangan natin i-consider yung age ng mga babae. So yung 15 to 20, parang ma-assure natin na maganda yung quality nila pag mas bata sila. No? So yung 15 to 20 eggs na din na yon will give around 80 to 90% chance of one live birth. Ibig sabihin, makakapag-anak ka ng isa, possibly. But if you do it ng mas matanda ka na, siguro mga 39 to 40 years old, no? Number one, medyo konti na lang talaga yung makukuha sa'yo. Number two, baka mas mataas pa doon yung kailangan mong eggs kasi hindi lahat siya ganun kaganda. But basically, if 15 to 20, yan, medyo may laban na tayo doon. Yeah. Tsaka yun, yung 15 to 20 na yun, lagi namin sinasabi, it's no guarantee na magbubuntis ka. It just gives you, binibigyan ka ng 70% chance na magkaroon ng at least one live birth. Okay, so kung gusto mong itaas yun, syempre, kuha ka pa ng itlog. So minsan, isang cycle hindi enough. Baka kailangan umulit. Pwede pa po yan sila mag-ulit-ulit. Tama Yes, po ba? Yes. yes. So, Doc, can you walk us through paano ba yung proseso ng social egg freezing para mas maintindihan po ng ating mga audience? So, I think pinaka-importante dyan, pag pumunta yung pasyente, i-assess muna natin, nararapat ba siyang mag-freeze or hindi pa. Kasi iba sobrang bata eh. So usually, pag may dumating na pasyente, tinitignan natin yung ovarian reserve. So, pwede natin i-check yung AMH niya, yung anti-Mullerian hormone, or minsan sa FSH, nakikita din siya, or yung antral follicle count. So, pag nakita natin na may chance na mababa na yung ovarian reserve nitong pasyenteng to, then candidate siya for ovarian reserve. So, may mga hormones kami tinitignan sa umpisa and then ultrasound. And then kung nasa loob naman ng normal yung range niya, then nagbibigay kami ng mga gamot. Okay? Unfortunately, kailangan may injections. Okay? So araw-araw mag-i-inject para ma-stimulate yung follicles. Kasi kung walang injection, ang natural na nangyayari is kahit na madaming follicles, Isa lang ang lalaki. usually isa lang. So para ma-maximize mo, kailangan mo magbigay ng injections para ma-stimulate mo silang lahat lumaki. Okay. Kaya dapat, mga Pogscasters, gusto nyo talaga siya. No? No. Gusto nyo siya kasi may mga injections po pala yan. Yes. Doc, you mentioned injections. May mga side effects po ba itong mga injections na to? Side effects, basically, yun, pagpapalaki nung eggs. Pero sa mga nararamdaman sa katawan, makakaramdam yung babae ng medyo pananakit ng puson kapag medyo lumalaki na yung follicles. Sometimes nagkakaroon ng mood changes, no? Kasi syempre hormones pa din to, parang pinapataas na yung hormones sa mga babae. So, yun yung mga other complaints nila. Ano pa ba? Yung mga usual din, initially headache kasi hormone siya, breast tenderness. Okay, so yun yung mga nararamdaman ng pasyente kadalasan. Parang yung mga, ano ba yan, Doc, yung mga nararamdaman natin pag magre-regla na tayo. Parang Mas gano'n in a nag-worsen way. ba? Parang ganun po. Or yung pagbuntis ka doon sa first trimester, medyo nasuso ka, nahihilo, breast engorgement. Yun. Pero hindi lagi. Oo. May mga ilan na parang wala lang. Parang walang nangyari. Oo. Oo, meron akong patients, ganun din po eh. Sabi lang nila, pumunta sila sa clinic, na-evaluate sila. Since gusto na nila, nag-proceed with the entire cycle, then okay na. Yeah. Po. May question po tayo from the audience, no? Gaano po ba katagal pwede i-store yung eggs? So, actually indefinite. So, wala siyang shelf life, walang expiration. And ang usual na tanong dyan, Dok, paano pag nag-brown out, mamamatay ba yung mga itlog? So, kailangan maintindihan na hindi ho nangangailangan ng kuryente. So, nasa liquid nitrogen siya, nasa tangke. So, basta nire-refill mo, make sure na may liquid nitrogen. Hindi mag-iiba yung condition or yung environment doon. It can survive indefinitely. Okay, indefinitely, pero syempre, Doc, may cost. Apo. So, magkano po ba ang kailangan ihanda ng ating mga kapogscaster if they want to avail of social egg freezing? Ikaw, sir. So siguro one cycle, kasama na yung mga tests, yung mga hormones, medyo mahal kasi yung gamot eh.
And syempre yung freezing, siguro around mga 180 to 200,000. Tapos syempre pag na-freeze na yon, meron tayong annual. May annual fee kang babayaran para masigurado na laging may liquid nitrogen and maalagaan ng mabuti yung mga itlog. So siguro plus, depende rin sa center. So siguro mga 15,000 a year, 12 to 15,000 a year to keep them frozen. So yung price kasi depende din kung ano ba, mas kailangan pa ng mas madaming gamot. So baka tumaas pa yun, 250 to 300. Depende. Akala ko dahil choosy yung itlog mo. Gusto niya. Gusto niya ng mas malamig. Hindi naman gano'n. Gusto niya sa Manila. Opo. So, iba-iba yung prices natin, no? Hindi po siya fixed. Of course, that would differ depende kung nasaan po yung center. Oo. Pero gusto natin din linawin na egg freezing yung pinag-uusapan natin. Hindi to in vitro fertilization. Di ba nagkaroon tayo ng podcast before about IVF. Pag sinabi naman IVF, yun yung i-inject na ng sperm, no? That's a different cost. Medyo mas mahal yon sa egg freezing kasi baka magtaka naman sila. Oo, baka humingi ng discount dun sa 200,000 doktor. pala dito. Ito po ay pag-harvest lamang ng inyong Yes. mga itlog dahil Ano, gusto eggs na? nyong i-preserve yung inyong fertility. Dok, na-mention nyo, no, walang expiration date. Yun po bang mga eggs, i-clarify lang natin, yung eggs po na na-harvest, na yung quality po ba nila na preserve yan over time or pumapangit, nagde-degrade po over time? Well, base sa mga studies, sa mga pagsasaliksik, nakita nila kung ano yung quality niya nung time nung freezing, basta ma-maintain mo yung kondisyon ng pareho. Siyempre, pag tino mo na siya at kailangan mong gamitin, merong ilan dyan na hindi magsusurvive. Sabihin na natin mga 15%. Okay? So usually mga 80 to 85% of the time, magsusurvive siya and ma-maintain niya yung quality na yun. Automatic na po ba yan na mag-equate siya to pagbubuntis? Hindi. Laging hindi. Kailangan, para lang siyang possible insurance, pero hindi 100%. Kasi minsan, sasabihin ng patient, hindi ko na inisip yung future fertility plans ko kasi meron akong nakastore na 15 eggs. Tapos dumating yung time na gusto niya nang gamitin, hindi na gumagana yung ovaries niya. Depende na lang siya doon sa 15 eggs na yon, and then wala pa rin nangyari. May chance kasi na hindi rin talaga siya mabuo. Tsaka, huwag natin kalimutan, yung itlog is only one part of the equation. Yung sperm din. Baka mamaya okay naman yung itlog pero may problema yung sperms. So, pwedeng hindi rin mabuo. Tapos minsan, okay naman yung egg, okay yung sperm. Pero pag nagsama, pwede pa rin magkaroon ng problema yung embryo at hindi siya mabuo at hindi mabuntis. Kaya pag pumipirma sila ng consent, laging nandun yun na walang garantiya na ikaw ay magbubuntis. Okay. So, ito po ay para lamang sa mga babae na parang gusto ng insurance. Na somehow, no, they have a chance or they have a shot at getting pregnant eventually pag nag-edad. Tama po ba, Dok? Pag kinumpara kasi natin, halimbawa, 40 years old na pasyente, yung egg niya, ano ba ang tsansa na mabubuntis ito ng natural as compared to, say, nagpa-preserve siya doon sa ideal age natin na 35 years old? Opo. So, yun nga, nabanggit ni RB kanina. Pag mga 30 to 35 years old, meron kang mga, you need around 10 to 15 to give you a 70% chance of pregnancy. Kung gusto mo itaas to 90%, mga 15 to 20. Sa edad na yon. Pero pag tumungtong ka na ng 40, may study, kailangan mo ng 60 eggs Ang dami. to have the same chance. Opo. Kasi nga, hindi lang dahil mas konti yung itlog, pero kasi yung quality ng makukuha natin sa'yo, mas marami doon na hindi na maganda. So parang you're gaining mga 50 to 75% increase in the chance of getting pregnant if you're able to preserve Younger. your egg. Yun So, po ang advantage. Ang next question, sir, ang interesting question, ano yung pwede nating isagot sa mga patients na, may kakilala ako 40 years old, nabuntis ng IVF pero hindi naman 60 eggs yung yung kinuha natin. Yun, kasi ang problema hindi naman problema, but ang kailangan natin maintindihan sa IVF, numbers game talaga eh.
hindi mo masasabi. Minsan, isang retrieval lang, buntis na. Pero yung iba, sus ko, 3, 4 na cycles. Depende talaga kung kailan mo makukuha yung tamang itlog, yung tamang sperm na magsasama. Parang halimbawa si top 1 egg mo, baka nandun pa siya sa pang number 59. Tapos sa other patients, si top 1 egg mo, nandun siya sa pang number 8 na egg. So parang mabilis. So depende pa rin. Kasi ang laging tinatanong, may paraan ba para malaman ang egg quality? Unfortunately, wala tayong test for that. Tapos lahat ng itlog halos pare-pareho ang itsura. Lagi ko nga sinasabi, whether magiging embryo yan o hindi, halos pareho lang ang itsura nila. No way para malaman. Ang pinakamagandang assurance pa rin is if makapagpa-freeze ka ng mas maaga. Kasi Yeah. yun yung medyo sure tayo, maganda yung quality ng eggs mo, magaganda pa yung chromosomes na pinoproduce. Doc, I'm still single. Can I benefit from social egg freezing? I'm already 37. Oo naman, para sa'yo talaga ang social egg freezing. Para sa mga single na ayaw pa muna magbuntis, gusto mo nang unahin ang career, no? Tapos 35 years old siya, nasa ideal age pa din siya. And also, yun nga yung sinasabi ni Sir Richie, cost-effective age din. Kasi baka mamaya, in the next 5 years, baka mga wala ka pang partners, magagamit mo yung eggs mo. So, yung isa naman natin, sir, nag-undergo na daw po siya ng social egg freezing. Ngayon, nagamit niya na yung isa. Pero madami pa siyang natira na eggs. Paano daw po niya? Anong gagawin niya dun sa mga eggs niya? Well, gusto pa ba niya magka-baby? Kung gusto niya, din magbayad siya ng annual fee to keep them frozen. Pero kung ayaw niya na, kompleto na, pwedeng itapon yung itlog. May chance po ba yan na ipamigay? Like sa kapatid? O sa pinsan? Sa ngayon kasi, wala tayong mga laws Apo. to protect any kung sino man. So, wala pa tayo dun sa pwedeng ipamigay or ampunin. Meron nga, actually, ako iniisip ko yan kasi madaming embryo, yung nabuo na, Apo. na ayaw nang i-transfer, pero naka-freeze. So, iniisip ko, nag-aampun naman tayo ng bata, pati hindi pwedeng ampunin yung embryo, di ba? So, pero malayo pa tayo doon. Opo. Dito sa Philippines, kasi sa ibang bansa, pag nagpa-IVF ka or nag-egg freezing ka, pwede kang mag-consent na after a while ba, pwede mo na itong i-donate sa research, pwede mo itong i-donate sa someone else. So sa ngayon, no, wala pa po tayong laws to guide or to protect us, no, when dealing with mga ganong po na concerns. So Doc, syempre interesado yung ating mga Pogscasters. Paano po ba yung proseso ng social egg freezing? Can you walk us through the process? Okay, so yung mismong proseso, kailangan namin makita yung pasyente sa simula ng regla. Okay, so pag niregla na siya, punta siya sa clinic, mag-ultrasound kami, tapos may mga blood test. So pag nakita namin na nasa loob ng normal yung hormones niya at may mga follicles na pwedeng palakihin, magsisimula na tayong magbigay ng mga injection. Okay, kadalasan yan, mga sabi mo ng 8 to 10 days, araw-araw mag-i-inject yung pasyente. Ang goal ng gamot na yun para lumaki yung mga follicles. Kasi kung walang injection, kahit na marami yan, usually isa lang ang lumalaki. So gusto natin ma-maximize yung makukuha nating itlog sa buwan na yun, kaya may injections. Tapos, pag malalaki na yung follicles, doon na natin kukunin yung mga itlog. Okay, so ang proseso niyan is transvaginal. Okay, so Basically, para mapag-grow yun, 10 days. Mga 8 to 10 days. oo, so yun ang kailangan natin. Tapos, ang retrieval, transvaginal. So, yung ultrasound probe, dun sa mga nagpa-ultrasound na before, yun din ang ginagamit. Pero may mahaba tayong needle na pangtusok na ginaguide nung probe. So, isa-isa nating papasukin yung mga follicles na yun, sisipsipin natin yung laman, and then, pag nakuha yung itlog, yun na yung i-freeze natin na pwede nilang gamitin sa future. Okay, so may preparation, may harvesting, and then meron pong Freezing. freezing. Okay, so yun yung steps. Usually, Doc, na-mention mo kanina, Doc RB, 8 to 10 days? Oo. But the entire process would be... Usually, pag nag-start ka, the consultation muna, 1 to 2 months, possibly preparation, mga lab completion, supplements. Tapos, but the actual step itself, mga 8 to 10 days or 11 days. Yeah.
Usually, ang retrieval niyan, pumapatak mga 12th day ng cycle, mga ganyan. Tapos, yung retrieval na yon, pwedeng hindi ka admitted sa hospital. Okay? Usually, mga 30 minutes to 1 hour lang naman yung mismong procedure. And then, with regards naman sa anesthesia, tulog ka. No? Either tulog ka or may anesthesia dun sa likod na tinatawag yung spinal anesthesia pag kailangan talaga. Pero basically, yun. So, under anesthesia, hindi po siya painful. Hindi siya Pag tulog, painful. so wala siyang mararamdaman. Although, gaya sa amin, pero hindi for egg freezing. Yung mga usual na retrieval na konti lang. Konti. Yung isa, naglo-local lang kami. Local anesthesia. Pero kung gusto ng pasyenteng walang maramdaman at all, patutulugin siya. Okay. Dok, dagdag ko lang. Meron po bang mga instances na pagdating sa clinic ninyo, automatic, hindi siya pwedeng mag-harvest ng egg during that time? Or hindi nyo i-advise na mag-undergo na agad ng social egg freezing? Yun. So, unang-una, kailangan alamin natin, lalo na kung medyo bata pa. So, alamin natin yung ovarian reserve niya. So, may blood test, yung AMH, anti-Mullerian hormone, or yung antral follicle count. Okay, so tinitignan namin kung madami pa. Kasi kung madami pa naman at bata ka, usually sinasabi natin, hindi pa napapanahon. Pwede ka pang maghintay ng konti. Malay mo, ikasal ka after 1 or 2 years, hindi mo na kailangan gumastos pa. If ang question naman is, halimbawa, pag dumating siya sa clinic, kung pwede na agad-agad siyang i-harvest, no? Minsan, tinataon kasi namin siya sa first days of menstruation. Halimbawa, mga day 2, day 3, ganyan. Although, may mga ibang protocol na pwede kami mag-start anytime. But ito nga, pinag-uusapan natin yung social egg freezing. Elective siya, parang tinatime namin siya sa tamang day of the cycle, which is your day 2, day 3, yun. Mas magandang paghandaan. Mhm. Okay. Doc, from the audience, Doc, ang BMI ko po ay 36. Pwede na po ba akong mag-social egg freezing? Nabanggit ni RB kanina is preparation. So, kailangan, pag ganyan, medyo at risk na siya, lalo na pag ganon, 36. So, potential na may PCOS yan or yung PMOS ngayon na tinatawag. So, we have to prepare. Ideally, mas maganda kung medyo mag-lose muna ng weight. Okay? Kasi mas gumaganda din ang response sa stimulation. And kasi minsan ang babae may PCOS, it's either sobra-sobra yung response na nagkakaroon ng hyperstimulation syndrome. So, delikado yun. Okay? Pwede kang ma-stroke or magka-fluid sa lungs, sa tiyan. Okay? So, iniiwasan talaga yon. Or, pwede rin namang hindi masyado mag-respond. Ayaw talaga. Hindi Resistant. lumalaki. Oo. Okay? Kaya, ina-advise namin mag-lose ka muna. Kung titignan mo nga yung mga recommendations, better if you're less than 29 or 29 and below yung BMI mo. So, ipiprepare po talaga kayo bago kayo i-undergo sa social egg freezing para tumaas yung chances, no, na maganda yung quality ng inyong itlog. Kung nakakatulong sa inyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Baka ito na ang impormasyong kailangan mo or ng taong mahal mo. Pogscast, let's talk Pinay. Doc, I'm in a same-sex relationship. Pwede ba akong magpa-social egg freezing? Pwede, kasi sarili mong katawan yon. Pwede ka magpa-freeze. Kaya lang, dito sa Pilipinas kasi, syempre pag same-sex, so kung pareho kayong babae, kailangan natin ng sperm. Saan ka ngayon kukuha ng sperm? Wala namang mga sperm bank sa Pilipinas. Wala rin din tayong legal infrastructure to protect you and actually yung sperm donor usually wala na yun after niya mag-collect usually wala nang connection yun pero yung mismong third party procedures hindi natin ginagawa dito so syempre yun yung second part pero egg freezing yes you may kahit na same sex kayo yun yung anong gagawin dun sa mga itlog after yun yung medyo controversial. Look, alam naman natin, di ba, na yung mga babae ngayon na career-oriented, usually, yung funds nila at around, latter part na nung edad nila, naiipon yan eh.
So, okay pa ba? Halimbawa, more than 40 years old na ako, say 42, 43? Pwede pa bang mag-social egg freezing? Yun. Katulad ng mga binanggit natin, no, syempre mas bata, mas maganda yung chances. Pag dumating sila at their 40 to 42 years old, no, syempre, it's not our position naman na sabihin, uy, hindi ka na talaga po pwede. But the correct answer is, we always want to explain to them yung mga expectations talaga, proper disclosure. Kasi kailangan namin sabihin na at this age po, kailangan natin, baka mga around, yun nga, 60 eggs, no? So, kung hindi man po 60 eggs sa isang cycle, medyo baka kailangan natin magpaulit-ulit na para makasave po tayo ng mas madaming eggs. And then also, the chances are, baka po hindi rin maging successful or come up sa live birth, yung pong freezing natin. And if the patient still wants to continue with the procedure, gagawin natin pa din. So, ikaw, sir. So, yun. Kailangan lang nila maintindihan na habang tumatanda ka, kumukonti na yung itlog mo, bumababa yung quality. So, yung maaaring makuha natin dun sa edad na yun, baka hindi rin maging embryo or maging baby. Pero syempre, yung iba, gusto pa rin nila yung security na meron silang naitabi. Minsan yung proseso lang magawa nila, feeling nila, may nagawa na sila. Or masasabi nila sa sarili nila na at least sinubukan ko. At least we tried. Diba? So, we can. Pwede natin silang tulungan sa yung gusto nilang mangyaring ganun. Kaya lang, kailangan nila intindihin na baka hindi na siya magiging successful. Pero usually yan, pag may mga ganyan, sinasabi ng pasyente, Doc, okay pa ba ako? Sabi ko, actually, ngayon yung best time for you. Okay? Huwag na nating intayin na after 1 year, 2 years. Ngayon, gawin na natin kung talagang gusto mo. Pero yung chance mo na magbuntis, medyo challenging for you and me. Dok, na-mention nyo yung quality. Of course, may mga concerns yung mga gustong maging nanay, no? Pag may edad na, meron ba yung mga problem doon sa magiging baby nila? Kasi nga, medyo hindi na ganun kaganda yung quality ng edad. Ay, ng itlog. Yeah. So, actually, ang unang magiging problema dyan is kadalasan hindi nag-fertilize. Kung medyo may edad na, hindi nag-fertilize or yung culturing hindi nagtutuloy, hindi ka nakakabuo ng embryo. Kung mabuo man yung embryo na yun, pwedeng may chromosomal problem. Yun ang madalas na dahilan. Okay? So, kahit na naging magandang blastocyst siya, mataas yung grade, kung chromosomally abnormal, pag transfer mo yun, kadalasan hindi kumakapit. Or kung kumapit man, mahukunan ka din. Okay, so yun yung mga usual na nakikita natin. So, Doc, siguro, no, is it safe to say na para dun sa mga women na nag-try na ng social egg freezing tas nag-fail, kung mag-fail man, it's because hindi nga maganda yung quality. Or baka pag lumabas si baby, may problema din. Possibly. Oo. So, better, parang in a way, siguro sa emotional aspect, doon tayo papasok, no, na parang yun na yung ano ni Lord, na parang it's His way of telling you na this is not the good pregnancy. Oo. Maybe you can try again, no? Oo. Or yung sa science part, like ko sinasabi, it's part of natural selection. Kung hindi siya ganun ka-healthy, hindi okay, hindi kumakapit. And mas gugustuhin mo nang mangyari yon ng maaga kaysa maglabas ka ng baby na may kapansanan. Okay. So, Doc, social egg freezing, no, it's open for everyone who wants na mapreserba yung tsansa ng pagbubuntis, no? Ano po ba ang mga mensahe ninyo para sa ating mga audience? Sa akin, pumunta ng mas maaga. Kung may kapasidad, kung may oras ka, at least alamin mo kung ano yung ovarian reserve mo sa edad na yon. Kung sinabi sa'yo ng doktor na okay pa, at bata ka pa, may panahon ka pang mag-intay, baka hindi mo to kailangan gawin, at least alam mo. Kesa pupunta ka, pag may edad ka, tapos nalaman mo, ang pangit pala ng ovarian reserve mo. Okay? So, kailangan magawa mo siya. Siguro pag kunyari, 30 to 35 years old,
medyo isipin mo na kung nababagay ba sa'yo yung proseso na to. Magpa-test ka man lang. Do a consultation, check yung ovarian reserve. Then, kung okay, proceed. Doc Arby? Katulad po ng sinabi ni Sir Richie. Mas maliliwanagan kayo if you consult with your doctor. Kung kaya naman naming sagutin or kaya namin kayong i-guide sa lahat ng mga questions ninyo, you just have to talk to us. Okay. I'll take it from Doc Richie, no? The best time is today. The best time is now. So, have your AMH check, no? Para po alam niyo kung ilan pa yung natitirang egg sa inyo. So, yan po ang social egg freezing para sa inyo, mga kapogscasters. Maraming salamat sa pagtutok sa episode na to. So, bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at may kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast, let's talk Pinay.